tsaka sa apat na pala. US, Japan, Germany, tsaka Africa. Yung pag kinompare mo yung Pilipinas sa mga first world like yung US tsaka Germany tsaka Japan, malayo talaga, malayo, no, in terms of, sabihin na natin sa mechanical, no, when we talk about sa mga transportation, no, isa nating pwedeng i-adapt doon is yung ganda o husay ng kanilang transportation in terms of to train, no, yung train. I think sa train medyo nagka-catch up na tayo kasi may mga networks na binibuild, 'di ba? Halimbawa, itong Tutuban to Malolos to Dao, no? So marami ng mga pero those countries matagal na kasi nilang naiplano 'yon, tsaka naiplano nilang mabuti. Pero tayo ngayon pa lang, no? And I think we're going into that, no? Kasi kailangan kasi ng mass transportation para maging effective yung ating pagtatrabaho, di ba? Para maihatid yung mga tao and so on. So, yung mga infrastructure, siguro yun ang gusto kong bigyan diin. Yung level of development nila sa transportation, sa mga bus, sa sasakyan, then sa communication, no, mga advanced na kasi sila, no. And then I think our government is doing their best naman kasi may mga plano yan, may mga strategic plan, mga 5-year plan, and siguro papunta na tayo doon kasi alam mo sa bureaucracy, no, bago bigyan ng pondo yung isang project matagal, di ba, magdedebate pa sa Kongreso, sa Senado. And the good thing is hindi tayo titigil sa pagpo-propose, no, yung mga galing sa congressista natin or sa Senado, no. We have to continue proposing for the betterment of the infrastructure ng mga natin, ng mga gamit or mga infrastruktura sa Pilipinas. I think ang isa ko pang gustong i-share is yung sa education, no, dapat siguro i-review natin yung mga curriculum natin sa edukasyon, no, and bigyan talaga ng tamang mga facilities yung mga school, whether high school or college, no. Gusto kong bigyan ng emphasis yung sa engineering kasi yung ating engineering curriculum naka-design or yung pagtuturo naka-design sa pagpasa sa board, eh. May ganong issue ngayon, no, na yung mga school kasi parang ginagawa nilang bragging rights or marketing yung ang daming nakakapasa sa board or nagtatap, di ba, kasi nagtap yan, but if you are going to analyze that is more of lang yung academics, di ba, kasi ang daming reviewer, ang daming libro. It doesn't mean na pag matalino ka sa theory, marami ka nang maiaambag sa industriya sa labas, no? So I think yun ang gusto nating bigyan kasi yung mga bansa na matibay o matatag ang pundasyon sa engineering, kasi engineering ang nagpapataas ng isa sa mga nagpapataas ng kalidad ng buhay ng tao sa isang bansa, no. Dapat may infrastruktura ka, marami kang knowledge, marami kang naiaambag sa lipunan. Dapat balanse yung theory mo at yung exposure mo, no, sa laboratory. Halimbawa sa laboratory dapat maraming mga equipment, and then maganda yung OJT, no, yung on the job training maayos para na-equip yung mga tao. Because when we do the exam for licensure, one time lang yan, di ba? And it's more on the theory part. Unlike sa ibang bansa, dalawa yon, no, meron silang theory part tsaka practical exam. So I think yun ang mai-share ko sa inyo. Marami pa, kaya lang siyempre maubusan tayo ng oras. I think may nagre-raise yata ng iba pang estudyante na baka may itatanong sa akin or sa iba pang mga speakers. Salamat po. Thank you for that po, Engineer Inang. So, yung pong kindly raise your hand nga po ulit. Yung pong nag-raise ng hands. Okay, si Mr. Carl Dave Medina po. Napindot lang po talaga yan, pero magtatanong na din po ako. Para pala inyong lahat.
sa lahat. Like in choosing po sa career, ano po ba yung dapat piliin? Yung in demand or yung gusto nyo po talaga? In demand. In demand daw or yung gusto mo talaga. Sorry, Carl Dave. Can you repeat the question po? Ano po, sa pag-choose po ng career, in ano po, all engineering, ano po yung mas magandang pilian? Yung in demand po or yung nahihiligan po talaga, yung nagugustuhan? Okay. Ah, ako kasi, based on my experience, bakit ko ba pinili ang civil engineering? Actually, hindi ito yung first choice ko. First choice ko na, hindi ko yung first choice maging civil engineer. That time kasi, ang engineering is in demand. Kasabayan ng mga nursing, mga in demand dati. Pero I think there's no such thing as in demand when it comes to profession. Okay? What you want, kung ano talaga gusto mo. Okay? Kung ano talaga gusto mo. Say for example, ako, ang gusto ko talaga is aeronautics. Okay? Gusto ko talaga mag Philippine Air Force that time. So underage ako that time. So hindi ako po pwede. So kaya ako pumasok as civil engineer. Okay? But there is this thing din kasi na pinasok ko yung civil engineering, nagustuhan ko siya on the first few years ko sa civil engineering. Nagustuhan ko talaga siya. And hindi ko na inisip yung in demand ba. Alam ko naman paglabas ko dito, halos may lisensya ka o wala, pantay-pantay tayo dun eh. May trabaho tayo. Okay? Hindi mo iisipin doon na ay kailangan ko ng ganitong salary ko, in demand kasi ako. Pero huwag nating iisipin yung ganun. Kung ano talaga gusto mo. Kasi kung umpisa pa lang, first year mo pa lang, gusto mo na talaga. Say for example, gusto mo maging electrical engineer, gusto mo maging mechanical engineer on the first place, first year mo pa lang, gusto mo maging civil engineer. Kahit na anong mangyari sa iyo along the way from first year, second year, third year, fourth year, ilalaban mo kasi yung gusto mo eh. Okay? Ilalaban mo yung pagiging engineer mo. Okay? May mga bumibitaw kalagitnaan, pero sana hindi ikaw yun. Okay? So yun yung sundin mo kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo maging computer engineer, kung gusto mo maging information technologist, kung gusto mo mag-nursing, nasa sayo yan. Okay? Nasa sayo yan. Journey mo yan, path mo yan. Actually, path niyo yan lahat. Okay? So, we are just here to guide each and every one of you para maging professional someday. So, yun. Thank you so much, Carl. Ano pangalan ng Carl? Hello. To answer that question, no, kasi pag high school ka, ang sasabihin sa iyo, ano ba yung gusto mo, no? What do you want to become in the future? Actually, pag hindi naman lahat ay nakakasagot ng malinaw, kasi yung iba hindi naman talaga alam yung gusto eh. No, hindi nila alam kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Yung mga nakakasagot lang noon, yung mga well-guided, no? Halimbawa, yung tatay niya engineer, gusto niya mga anak niya engineer, o yung anak gusto rin maging engineer kasi nang nakikita niya sa tatay niya, gusto niya maging doktor, gusto niya maging architect, no? Kasi yun ang nakikita niya sa pamilya, sa kapaligiran nila, no? Pero for those who are not exposed to those kind of direction, I would say na kung ano yung napupusuan mo, kung ano yung nagugustuhan mo, yun ang i-follow mo. No? Kasi some are taking courses or mga college degree na they are influenced by parents or mga peers, no? Kasi yung buong barkada niya nag-MA o ME na rin, yung iba civil, no? Yung iba psychology, parang
barkada ayaw maghiwa-hiwalay, no? Yung iba naman na impluwensya ng nanay, no? Gusto ng nanay ko ito eh, kaya gusto ng pinsan ko kasi pinsan ko engineer eh, o kasi pinsan ko ay ano. So ang point ko lang doon, katulad ng sinabi ni Sir Jeremy, kung ano yung gusto mo o ano yung napupusuan mo, I think mararamdaman mo yun eh, kasi you can research, di ba? Katulad nito, nagka-career orientation tayo na pinapaliwanag ng mga speakers kung ano yung path, kung ano yung ginagawa ng ganitong engineer. So more or less, makikita mo kung ano yung inclination mo. Gusto mo bang sa makina, sa mga aircon, o gusto mong magtayo ng dam, ng building, or gusto mong sa power distribution, sa mga solar, sa mga kuryente, design and circuit. So titingnan mo kung ano yung gusto mo, tsaka ano yung mga pwedeng maging opportunities, no? Kasi doon sa tinatawag na ano yung demand, actually pag tiningnan mo yan, hindi naman mawawalan ng trabaho yan eh. Kasi yung sa civil engineering, hanggang mamatay tayo may nagtatayo ng bahay eh, di ba? Kahit maubos yung mga lahi nung una eh, yung mga future generation magbabahay yan, magbi-building, gagawa ng roads. So hindi pwedeng mawala yung civil engineering o yung mechanical, mayroong mga makina, may aircon, may elevator. So hindi yan na para bang pag sinabi nating in demand, eh parang nawawala na ng demand doon sa mga ano. No? Yung sinasabi lang nating in demand ay during that time, yun ang maraming kumukuha or yun ang maraming parang trending eh. Parang trending yan. Kasi ngayon, pag tinanong mo ako or yung iba, ano ba yung in demand? Normally, kumisan yung nagiging in demand, yung mga bago, di ba? Halimbawa, pumutok yung mga computer science, di ba? Yung computer, lahat gusto mag-computer science. Pero there will become a time na yung tinatawag na, alam niyo ba yung word na saturation? Kasi lahat gusto mag-computer science. No? Nung gumraduate, wala namang available or ready available na job. Kasi halimbawa, ang job lang ay 10,000. 100,000 yung kumuha o sa nurse. No? Lahat gusto mag-nurse. Ang available lang, ilan lang ba yung hospital sa Pilipinas? Hindi naman lahat ng nag-nurse ay ma-accommodate. So, I think we have to weigh kung ano yung perspective natin dito. Nako. Kaya it boils down doon sa anong gusto mo, no? Anong gusto mong maging career path. And of course, tinitingnan mo rin yung tatahakin mo. No? Meron ba yung sa Pilipinas? O may employability ba yan? No? Kasi kukuha ka nito, tapos wala naman palang mapasukan, no? So mapipwersa kang mag-abroad. Kung qualified yung qualifications mo, it's okay, no? Pero yung ganito kasi, hindi naman lahat ay naka-cut off para, di ba? Kasi kung 100,000 kayo, hindi naman pwede lahat mag-abroad o hindi naman pwedeng lahat ay napunta sa ganong trabaho, no? So, kung ano yung pinili mo, based sa puso mo, sa decision mo, pag-igihan mo, and for sure hindi ka mag-fail, no? Kasi pag nag-put ka ng investment diyan, no, ng lakas mo, ng talino mo, ng effort mo, hindi ka mawalan ng trabaho, no, kahit saan ka pumunta. And siguro ganito na lang, kung sa tingin mo after mong pumasok doon at iba yung gusto mo, edi mag-aral ka ulit, no? I-pursue mo yung nagustuhan mo kasi kumisan yung sinasabi nating in demand yan nung nag-aaral ka, after 4 years, hindi na yun ang demand, di ba? So I think hindi tayo pwedeng mag-base doon sa in demand in terms of time, di ba? Kasi in demand yan ngayon. After 4 years, baka hindi na yung in demand. Katulad ngayon, meron ng AI, no? Artificial intelligence or Internet of Things. So marami na, no? So I think you have to follow what you really love, what you really want, and based on your support and infrastructure or mga resources, yun ang tahakin mo, no? Thank you. Okay, so to answer din yung question ni Mr. Carl Medina, so similar din sa nabanggit ni na Sir Jeremy and Sir Inaw kanina. So magkwento muna ako doon sa akin. No? So dati kasi, nung high school ako, hindi ko rin alam kung ano yung gusto ko noon. Pero sinasuggest ng mga parents ko, engineering, ayan, ganyan. Tapos sinisip ko noon, bagay ba ako sa engineering? Tapos, syempre, kinoconsider ko rin kung ano school yung papasukan ko. So, yun, mahirap talaga mag-decide kung hindi tayo well-guided. Kaya kung hindi natin alam yung mga possible na tahakin natin to cultivate natin ng ganitong course or other course, ano po mga sa atin. So, yun yung binabanggit ni Sir Ino kanina.
Then, nung mag-entrance exam na kami or bulso. Sa bulso lang kasi ako nag-apply ng admission. So, yung nilagay ko is electrical engineering. Kasi yung father ko, so nga, influence din ng parents. No? So, yung father ko kasi, nag-training siya noon for electrician. So, syempre ako, na-curious din ako. Ano yung mga alam niya about the electrical. So, gusto ko rin malaman yun. Kaya nag-electrical engineering ako. So, yun yung nilagay ko as first choice. And then, nung nakapasa na kami ng admission dito sa university, first time na in-implement yung naka-general engineering. So yun, lahat kami na nag-apply ng engineering, sama-sama kami noon from section A hanggang section B. So, ayun, ang nangyari doon is lahat ng common subjects sa mga engineering, yun muna yung inaaral namin noong time na yon. And then, bago kami mag-third year, meron kami na battery exam na kung saan pinalista ulit sa amin kung ano yung first five na choices namin. So, syempre ako, since gusto ko talaga electrical engineering, siya pa rin nilagay ko as first choice ko. So, ayun, napunta ako sa electrical engineering. So, for me, kung ano talaga yung gusto ninyo, yun talaga yung kuhanin ninyo. Kasi ako, since before ako mag-first year, gusto ko na electrical engineering. Kahit na nagdaan kami sa general engineering. Pagdating namin ng third year, electrical engineering pa rin yung pinili ko as first choice. Yun talaga yung gusto ko i-take. Okay? Then, about the pagiging in demand naman is tulad din na nabanggit ni Sir Charlton kanina na maaaring yun yung in demand ngayon pero sa susunod na hindi kasi ma-recall naman natin dati yung panahon din namin nursing yung nun in demand pero ngayon iba na yung in demand. So, para sa akin kasi mahirap na ipagpatuloy kapag hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. Kaya kung ano yung gusto mo, patuloy mo kahit na nahihirapan ka, pagpapatuloy mo pa rin. Meron ka talagang will na yun. And syempre, iba-iba rin naman tayo ng gifts na natanggap. Okay? So, kung gifted ka sa pag-analyze ng, kunwari, problem-solving skills, pag-analyze ng mga data, and pag-design. Okay? So, ano talaga yung gift mo. So, ayun, alamin mo kung ano yung gift mo para malaman mo rin kung bagay pa sa'yo yung course na to-take mo. Okay, so yun lang naman yung take ko dito sa question ni Mr. Medina. So kung ano yung gusto mo, yun talaga. And kung align sa gifts na meron ka or talent, yun talaga yung i-pursue mo. Ayan, from RDS Engineers na nanggaling. Sundin po natin kung ano yung nakikita natin. I believe that our Irish president also has some questions. Hello, good afternoon po. Ayan, so, kanina ko lang din po ito na-formulate from, direct po yung question na to kay Sir Charlton Sampang. Engineer Charlton Sampang po. Kanina ko lang rin po ito na-formulate nung nagsispeak ka nga po kasi, nabanggit mo po na ang dami niyo pong countries na pinanggalingan or nasubukan na magtrabaho. And naisip ko po, paano rin po kaya ako, one of my choices din po kasi is maging engineer. Then, gusto ko lang din po itanong kung, as students po na bago lang, if fresh graduates po, paano po kaya kami makakahanap ng similar opportunities po na inline din po with mechanical engineering, pero if aware ka rin po sa other engineering na opportunities po, paano po kaya kami makakahanap ng opportunities din po na makapag-work overseas? Okay. Thank you sa sa tanong, no.
if I may rephrase the question, papaano makakahanap tayo ng opportunities, no, job opportunities sa abroad? Tama ba? Yes po. Okay. Um, siguro bago ko sagutin yan, yung opportunity to go abroad, siguro hindi lang limitado sa paghahanap ng job, no? Kasi even for students like you, kung qualified ka, maraming chance din halimbawa sa scholarship, no? May halimbawa to sa mga government universities may nag-o-offer ng scholarship or exchange student, no? May mga ganun yan, no? So ang masabi ko lang, as a student, pagbutihin yung pag-aaral kasi wala namang iba. Wala namang iba, I guess wala namang ibang no? Kasi pag pinagbuti mo yung pag-aaral mo, you can be offered scholarship, no, even local or abroad, no? May mga exchange student and may mga opportunities talaga kasi yung opportunities ikaw rin ang gumagawa kasi you have to be qualified first, no? Halimbawa, ang daming niyan, estudyante, 1,000. Pero ang kukunin mga 5 o 4, no, o 10. My point is, dapat nandun ka, pasok ka sa 10, no? Ibig sabihin, naintindihan mo yung inaaral mo, magaling ka, maganda yung mga grades mo because you are studying very well and so on, no? So, I think ang punto ko lang dito is you really have to invest on your career, no, sa pag-aaral at ganun din sa outside, no. May tanong kanina na paano kaya magkakaroon kami ng opportunities na katulad yung sa akin. Yung sa akin naman, yung 3 doon ay padala ng yung 2 doon padala ng gobyerno as scholar and then yung isa padala ng IBM at yung isa talaga yung actual na work ko, no. Kasi doon sa pag-aaral sa abroad, titingnan yung credential mo, no, siyempre yung mga grades mo, yung performance mo, and then yung background, no. By the way, pag gumraduate ka, ang magdadala sa iyo ay yung grades. Kasi wala ka pang experience So ang titingnan nila, anong klase bang estudyante to? 'Di ba? Nag-aaral ba tong mabuti? Titingnan nila yung grade. So yung mga cum laude, no, diyan lamang mga magna cum laude o yung mga top notcher. Pero umpisa lang 'yon, no? Kasi in the end, titingnan kung anong na-contribute mo sa company. No, titingnan, especially sa private, hindi naman tinitingnan kung masters ka dyan or may honor. Ang tinitingnan dyan is yung during the course of your career, ano yung mga nagawa mo? May na-invento ka ba? May na-improve ka ba? No? So, tinitingnan yung performance mo. No? So, anuhin ko lang, unang-una dyan, pagbutihin yung pag-aaral para maganda yung grades. And to share with you, the truth is, ginigradean tayo hanggang dulo ng buhay natin Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ka ginigradean sa trabaho. Sa trabaho kasi, no, yung mga nakapagtrabaho na, may tinatawag na performance appraisal. Ibig sabihin, every 6 months, kung 1 year yun, no, every 6 months. So, ibig sabihin, ginigradean ka talaga. Ginigradean ka ng boss mo, ng mga peers mo, ng presidente. So, talagang hindi tayo makakatakas sa gano'n na we really have to do better, to excel, no? So, para makuha mo yung mga opportunities sa buhay, dapat equip mo yung sarili mo, no? For example, pagka-graduate mo, hindi ka mag-i-stick doon nandun ka sa isang kumpanya ng pumps or ng boiler. Patuloy yung pag-aaral. Nung nagtatrabaho ko sa DOST, pero pag nag-aaral ako paggabi, nag-aaral ako ng actual, no? Kasi ang problema sa mga university, guys, walang masyadong laboratory, no? Maswerte ka na kung mapunta ka sa mga university or colleges na may laboratory na makakatulong sa iyo, no, to really expose yourself sa mga actual. So what I did, nag-aral ako sa TESDA, sa Meralco, sa Don Bosco, sa lahat ng mga technical. I equip myself with technical So kung kaya nyong gawin yan na, 'di ba, nyo yung pagsabay yung actual tsaka yung mga theory, no? So, mag-accumulate kayo ng knowledge kasi makakatulong sa pag-intindi and so on, no? So, you have to invest kasi hindi naman puro laging libre. Hindi ka naman pwedeng ikaw lagi pipilian, ang swerte mo naman, no?
So, pakita mo na interesado ka, na nagsusumikap ka. So, makikita nila, may training sa robotics, tapos mahilig ka magkakalikot dyan o ng mga design or circuit, no? Or sa pneumatics, o sa aircon, or sa mga paggawa ng mga model. So, you really have to equip yourself, no? Sa management, sa kung saan-saan. So, para makita nila na talagang you are continually equipping yourselves with the necessary technical knowledge, no? And mga skill, no? So, kung may opportunity sa abroad, halimbawa nakita mo sa internet or sa Manila Bulletin, so ikaw mismo confident ka na applyan, halimbawa tungkol sa robotics ba to, sa engineering, sa civil, sa electrical, kasi may hahanapin niya na skill set, no? Dapat marunong ka mag-programming, mag-wiring, mag-design ng circuit. So kung mayroon kang mga ganon, malaki na yung chance mo. Pero kung wala ka ng mga ganon sa hinahanap nila, no, na whether civil ka, mechanical, architecture, anong chance mo, no? So you really have to equip yourselves, kasi whether you like it or not, ang buhay is it's like a battle or competition. Ganun talaga, no? Kailangan ka makipag-compete sa katabi mo, sa kasama mo, sa iba, para makuha ka, no? Parang nag-a-apply ka ng trabaho, isa lang yung kukunin, 200 kayo, o tapos nagiging 100, tapos 5, di ba? 10, 5, Kasi ang kukunin lang mga 2 o 3 o 1, no? So how can you be on that spot? How can you get that spot, no? So ikaw lang nakakasagot noon, no? You really have to equip yourselves, no? Para makuha mo yung gusto mo, no? Kasi a-applyan mo yun, may mga nire-require o mga dinidemand na mga skill. Kasi kung wala ka noon, hindi ka nila kunin, no? Kailangan nila magaling mag-design or AutoCAD, 3D modeling. Dapat siguraduhin mo sa sarili mo na kaya mong mag-drawing ng AutoCAD or ng mga CAD na nakapag 3D model ka, no? That's the only way para makapag-apply ka. Pero kung wala ka nun, ipapambangga mo, no? So, in short, you really have to equip yourselves, no, sa lahat ng pwede nyong matututuhan, whether nag-aaral pa kayo or nasa college kayo or even nagtatrabaho. Kasi hanggang ngayon nag-aaral pa ako, di ba? Nag-aaral ka na ituturo mo, nag-aaral ka ng master. So, lifelong learning yung yung pag-aaral, no? Kasi kailangan ka laging matuto, no? Para hindi ka mangalawang or may maibigay ka sa iba, di ba? So, you have to keep yourselves abreast with the time, no? So, I think ang sagot doon is you have to equip yourselves, no? Ng lahat ng kailangan, kung in demand ba yan or mga necessary skill para yung ma-ready mo yung sarili mo na pag may opportunity, nandun ka, no? You can get it. I think yun ang answer ko. Thank you. Yun po. Bale, talaga po dapat mas naming pagsikapan pa pag ganun po pangarap namin. Less muna yung mga games tsaka mga TikTok at FB. Opo. Thank you so much po, sir. Focus muna sa pag-aaral. Sige, thank you. Ready na po kami. Sige, pwede mag-TikTok lang. Sige, salamat. Ayan, thank you po, sir. And for our final question po again from our secretary, Kaylen Bernardo. Yes po, Kaylen. Last na promise. Directed po kay Sir Jeremy. Wait lang po. Sir Jeremy. Sorry. Kita niya naman. Mag-volunteer ka na kaya, Dayan, para matapos na tayo. Si Sir Jeremy yan. Okay, anyways, ayun po. Sorry. Directed po